Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito mga kababayan. Hype na hype na. Hype na hype na mga kababayan. Itong napipintong labanan ni Nicolas Torre at ni Baste Duterte. At marami na pong mga influencers ang nakisawsaw na rin. Ito si Rendon Labrador, nakisawsaw na mga kababayan. Nagsalita na rin si Kim Atienza at maraming mga pumapapil na mga kababayan. Ang dami na pong mga lumalabas na mga ganito, yung mga cards. At talagang hype na po. Itong Nicolas Torre versus Baste Duterte. Katulad na itong nasa ating screen mga kababayan. Meron ng mga sponsor. Grabe naman mga kababayan. Meron na mga sponsors. Okta Championship. Season 1, gutom sa panalo. Mag-referee daw si Rendon Labrador at si Kuya Kim mga ring announcer. Baste Duterte, PDP laban Davao City versus Nicolas Torre, Philippine National Police, Coronadal South, Cotabato. Kailan ang laban? September 28? Hindi September 20. Tagal naman yan. Hindi, ang sabi ni Nicolas Torre, para mabilis, itong linggo na, itong darating na linggo. Kailan ba? Anong date ba ang linggo? Basta itong darating na linggo para mabilisan at gaganapin sa Araneta Coliseum. Yan yung talagang pinag-uusapan ngayon kahit saan sa Facebook, sa YouTube, TikTok, Instagram, sa X. Naku po, talaga na mga, kitang-kita niya yung dalawa. Baste Duterte versus Nicolas Torre. Ayan po. At ito mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Ito po mga kababayan, Ayan, Nagpa-practice na po. Itong si Baste Duterte, tingnan nyo nga, kaya ba? Maganda ba ang footwork, pati ang pagsuntok ni Baste Duterte? Wala, parang amateur Parang amateur pa bumato ng suntok. Saka yung footwork, mukhang kulang. Ayan, mga kababayan, nagre-ready na. Itong si Baste Duterte, laban kay sabi dito, laban kay Diwata. Laban kay Nicolas Torre III. Ayan, sige, suntok. Tingnan mo yung footwork. Hindi pwedeng ganyan, yung flat-footed ka, kinakailangan tatalon-talong ka, gagalaw-galaw ka. Dahil pag ganyan ang style mo, baka isang uppercut lang, bagsak ka na kay General Torre. Ayan mga kababayan, yung napapabalita na nagpa-practice na raw si Baste Duterte. Post po yan ng mga DDS ng mga DDLs. Ayan mga kababayan, Baren Veronica Duterte unofficial. Mga fan page po ito ng mga DDLs. Ayan, Tingnan nyo, yung mga ganyang forma, may pag-asa bang manalo kay General Torre? Ayan, Ayan mga kababayan, yung ayan yung pagpa-practice ni Baste Duterte. At dahil nga dito mga kababayan, dito po sa hype na itong labanang ito, marami pong nakikisawsaw. Marami pong gustong pumapel. Katulad nitong isang tulongges na ito mga kababayan. Ito. Kilala nyo ba yan kung sino yan? Yan po yung scammer na Banateros. Ito yung scammer mga kababayan Marami po itong na-scam. Sa totoo lang. Bago pa ito lumipat sa pagiging DD-list, kasi kahit malaki yung tao ito, malaki yung muka, maliit ang utak nito. Sa totoo lang mga kababayan, ito kilala ko to. At talagang maliit ang utak nito sa totoo lang. Wala ito. Magaling lang ito mang scam. Mga kababayan, marami na scam na na mga lalo na nung panahon na kung saan ay pinagtatanggol namin ng Itbulaga. Daming na-scam nito.
hindi lang yan mga kababayan. Ito kasi, itong nakikita nyo si screen, ay ano po, dati po itong tawag dito, vlogger, charity vlogger. Ito pong dating charity vlogger na ito, nangihingi po sa kanya mga subscribers. Biruin nyo nagpapakita siya ng kunyari, papakita niya yung kanyang pinapagawa na na bahay. Tapos papakita niya na wala pang bubong. Magpo-post ngayon yan o magla-live, wala pa daw bubong yung kanyang bahay. So ito namang mga yung mga kanyang mga subscriber naawa sa kanya. So ang ginawa nito ay nang-scam. Sabi niya patatayuan niya raw ng lalagyan niya raw ng bubong yung kanyang pinatatayo kasi nakita ko panay hollow blocks pala mga kababayan. Di ganon nangyari. Pero bago pala yun mga kababayan, ito habang nagla-live pa paubo-ubo. Paubo-ubo. Grabe yung kanyang ubo, talagang halatang sinasadya. So, habang nagla-live siya, paubo-ubo siya. Sabi nung isang subscriber niya, Sir, baka kailangan niya na magpa-check up. Kasi panay ang ubo ninyo Grabe na yung ubo mga kababayan Sabi niya, naku, ma'am, wala po akong pampa-check up. Wala raw siyang pampa-check up pero may YouTube channel siya. Wala raw siyang pampacheck up. So, anong nangyari mga kababayan? Binigyan siya ng pampacheck up. Ang alam ko noon, 5,000 binigay na pampacheck up. Dito kay kilala niyo ba to? Si Jay Guevara po yan. Jay Guevara, na ngayon ay, sabi niya, siya raw ay miyembro na raw ng Banateros. Ewan ko kung tinanggap na ni Banat Bay na miyembro ng Banateros to. So, ito mga kababayan, binigyan ng pampacheck up 5,000. Tapos pagkatapos po nang nabigyan na, ewan ko kung nagpa-check up o hindi. Kasi halata naman nagkukunwari lang na paububo Biruin mo sabi niya, nangihingi na siya ng pambili ng motor. Walang iya talaga to. Nangihingi ng pambili ng motor mga kababayan. Tapos, ang dami niya pong na-scam. At mismo yung na-scam niya, nagreklamo na rin, nagsabi na rin sa ibang vloggers. Kaya ito, in-expose namin ito itong Jay Guevara na ito. Tapos mga kababayan, nalipat siya sa Itbulaga. Doon ko siya nakilala nung pinagtanggol namin na itong Itbulaga. Walang hiya pala to. Mga kababayan, pati ba naman yung group ng Itbulaga, hinihinga ng pampamasahe. Wala rin siya pamasahe papunta sa Itbulaga doon sa studio. Kanya po katindihan. At doon sa kanilang group chat, humihingi ng 1,000. Ilang 1,000 na scam neto. Madami-dami. Grabe ito mga kababayan. Scammer po talaga to. Kaya mag-iingat po kayo dito. At nung nakahiwa-hiwalay na kami, actually ito lang naman ang humiwalay Humiwalay kami rito kasi ayaw naming madamay. Kasi nga po, matindi ito mang-scam. So, nirecruit po ni Banat Bay at nasama po dyan sa mga DD list. At nakita na lang namin, kasama na siya dun sa sa SMNI, dun sa grupo ni Kibuloy. So, kasi para sila ni Kibuloy, mahilig sa mga minor de edad Kaproblema to dun sa jowa niya dahil nga minor de edad, ewan ko, marami ata, hinahabol ata ng DSW dito. Well, anyway, ito po nga, pinakilala ko lang sa inyo para alam niyo yung background nito ni Jay Guevara. So ito, nagyayabang. Sabi niya, siya na lang daw ang lalaban. Instead na si Baste Duterte, siya na lang daw ang lalaban. Kasi nanghihinayang daw sila kay Baste Duterte kasi si Baste, maayos pa yung muka. Baka gulpihin lang ni General Torre. So siya na lang daw, total, yung mukha niya, mukhang wala na namang pakinabang. Sabi niya, ako na lang daw ang lalaban. Siya mismo nagsabi nun So ito pakinggan natin itong hambog na scammer na na si Jay Guevara. Yun, shoutout kay General Torre. Mamula-mula pa yung mata Mukhang mukhang ka Jay Mukhang nakatira ka. Mamula-mula pa yung mata mo Gising mo lang ba? Gising mo lang? O katatapos mo lang? Tapos,
Tingnan nyo, hanggang ngayon talaga, Bopors ito eh, mga kababayan. Bopors talaga to sa spelling kahit kailan eh. Tingnan nyo Nicolas Torre, PNP chief. Oh, yung chief niya, walang E. Sabi siya. Didilis talaga to. Malaki yung mukha niya, pero yung utak niya maliit. Pati spelling mali-mali. PNP chief. Oh, chief talaga. Chief talaga nakalagay. Walang E. Oh, Nicolas Torre, PNP chief. Ako na lang po ang lalaban sa'yo. Ito si Hambog na J. Guevara. Pakinggan natin. Shoutout kay General Torre. Kasi parang nangihinayang kami kay Baste. Pag siya yung lalaban sa'yo. Siguro mas maganda kung ako na lang, na pag-usapan na rin namin ng Banateros, na ako na lang yung lalaban sa'yo. Kahit pa paano naman tsaka yung anong boxing gusto ko yung sa UFC ba? UFC pa. UFC. Ang kapal lang maka UFC. Alam niyo mga kababayan, di ba pag UFC, gagamit ka ng paa, gagamit ka sisipa ka, susuntok ka, alos may pag-wrestling ka dyan para ma-takedown mo yung kalaban. Ang lakas ng loob. UFC pa. Alam nyo ba mga kababayan sa personal, kung ano yung tsura na ito? Nakita nyo na ba si Shrek? Guys, hindi po ako naninira. Sinasabi ko lang yung totoo. Real talk lang mga kababayan. Real talk lang. Kung nakakita nyo si Shrek, ganun po yan. Malaki yung ulo, malaki yung katawan, tapos maikli yung binti, yung paa. Ayan po yan. Punggok po yan eh. Hindi. Sa totoo lang mga kababayan, akala ko nung una, doon sa mga videos niya, bago kami nagkita nito, akala ko malaking tao talaga. Nung nakita ko, maliit lang pala. Katawan, malaki. Yung ulo, malaki. Pero yung hita hanggang binti, hanggang paa, maikli. So parang si Shrek lang talaga. Kaya lakas ng loob, ang kapal na mukha nito. Hamunin si Nicolas Torre. Hamunin niya si Torre ng MMA, UFC. Maikli ang paa mo, baka hindi ka umabot. Baka ganunin lang ni General Torre yung ulo mo, hindi ka na makasipa eh. Kasi maikli yung paa na ito eh. Ang kapal ng mukha mo, Joy, ba? Ikaw pa talaga lalaman kay General Torre? Ikli-ikli ng paa mo? Buisit. Ang kapal ng mukha na ito. Para mas maganda. Para mas mababasag ko yung mukha mo. Wow! Mababasag niya raw mukha ni General Torre. Baka nga hindi ka umabot. Yung suntok mo hindi umabot eh. Ba naman to? Yabang-yabang naman na ito. Alam mo, J. Guevara, hindi ka aabot kay General Torre kasi maikli yung paa mo. Ganunin ka lang, hawakan lang yung ulo mo, hindi ka na makakasuntok. Ay nako, hambog na J. Guevara. General Torre, shoutout. Nicolas, ano ba yan? Nakalimutan ko pangalan mo. Basta yung kay Nicolas Torre. General yan. Tayo na lang dalawa maglaban. Wag na si Baste. Hindi mo kamatch yun. Okay, so yan. Kapal na mukha na ito. Kapal na mukha mo, J. Guevara. Gaano gagawin mo? Kukuha ka ng pusta, mangi-scam ka na naman. Tigilan mo na yung pang-scam mo, J. Guevara. Maawa ka naman sa mga taong ni-scam mo. Tapos ngayon, lalaban ka kay General Torre. Ewan ko kung umabot yung kamay mo. Ikli-ikli. Eto mga kababayan, sabi ko sa inyo, sa totoo lang. Sabihin nyo kung mali ako, pag nakita nyo to, sabihin nyo, ay tama pala si BMT. Tama pala si Batang Maynila to. It's punggok pala to. Oo mga kababayan, sa totoo lang, pag nakita nyo sa personal to, iba po siya. Talagang akala mo, malaking tao, malaking katawan. Nako. Punggok po yan. Parang si Shrek, mga kababayan. Malaking katawan, ulo, tapos pero pagdating sa hita hanggang sa maikli po yun. Tapos ang lakas pa ng loob ng hamon. Umamula-mula pa yung mata. Ano tinira mo? J. Guevara? Kapal na mukha na ito. So yan po mga kababayan. Naku, yan po yung mga hype. Dito po sa
napipintong labanan kasi naman to si Boss Duterte pakayabang din eh. Sabi niya mayabang lang daw ito si General Torre dahil sa posisyon, pero pag nagsuntukan sila kayang-kaya niya raw ito si General Torre. Sabi ni General Torre, sige. Oh. Sa ano tayo? Sa Araneta Coliseum sa darating na linggo. 12 rounds. Oh. Kayanin Boss De. Kaya ito mga kababayan, ayan oh. Nagpa-practice na oh. Oh. Sa tingin niyo mga kababayan, kaya ba? Mananalo ba to kay General Torre? Ayan po ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Basta ang alam natin, maraming umiepal. Etong kupal na ito, na scammer, na miyembro na ng Banateros ay gusto siyang lumaban. Pero sabihin ko na sa iyo, J. Guevara, hindi ka abot. Hindi ka abot kay General Torre. Kaya wag ka nang pumapel, wag ka nang magpasikat. Hayaan na lang natin itong si Baste Duterte ang lumaban kay General Torre. Total sila naman naghamunan eh. Wag ka na umepal, J. Guevara. Mangi-scam ka na naman eh. So yan, abangan natin kung ano magiging update dito. Matutuloy ba o hindi? O puro yabang lang itong si Baste Duterte at puro salita lang. So, abang-abang po tayo mga kababayan. Dito lamang po yan sa Batang Manila to It's YouTube channel. Alright, so ingat po tayong lahat. God bless po.